Nay, alis na po ako. Ba't ito lang yung binigay mo? Kulang to. Ang dami nating bayarin ngayon. Pasensya na po kayo, Nay. Marami po kasing kinalta sa sahod ko. Eh anong gusto mo gawin ko dito sa perang to? Binatin ko kahit hindi na kaya? Eh, Nay, allowance ko na lang nga po yung natitira dito sa akin. Hay nako, bawasan mo yan para hindi ako mamroblema sa mga bayarin natin dito sa bahay. Pero, Nay... Wala nang pero. Magbigay ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Eh, ano ang ibibigay ko sa inyo? Alangan naman ako yung mawala ng panggastos. Eh di bumalik ka sa opisina nyo. Ginagamit mo ba yung utak mo o hindi? Nay, alam niyo naman po na ang dami kong bali na kinakaltas. Tapos pag konti lang ibinibigay ko sa inyo, nagagalit kayo? Lagi na lang ganito. Puro na lang ako. May sinasabi ka, Emma? Wala po, Nay. Ito po. Ganyan. Magbibigay ka rin lang naman pala. Dami mo pang reklamo. Sige po, alis na po ako. Nay, matagal pa kaya si Ate Emma? Padating na yun. Baka na traffic lang. Nay, kung may pera kayo dyan, baka pwedeng sa inyo na lang ako humingi ng pambili ng gatas ng anak ko. Ano? Eh kulang pa nga yung binigay ng ate mo. Anong ibibigay ko sa'yo? Basta hintayin mo na lang siya. Baka may maibigay pa siya sa'yo. Oh, ayan na pala yung ate mo. May sasabihin daw tong kapatid mo. Kahit naman hindi niyo sabihin, alam ko kapag nandito siya, hihingi na naman ng panggatas. Lahat kayo lalapit lang sa akin pag may kailangan o problema. Alam mo naman siguro kung bakit nandito ako. Nay, bakit niyo pa pinagantay si Jacob? Alam niyo naman, di ba? Eh malay ko ba kung maibibigay ka pa? Walang-wala na kasing gatas yung pamangkin mo, ate. Baka naman meron ka. Alam naman ni nanay na allowance na lang natira sa akin, tapos pinabawasan pa niya kanina. Eh bakit ba kasi hanggang ngayon wala ka pang trabaho? Eh paano naman ako maghanap ng trabaho, ate? Hindi pa masahe nga, wala ako. Matuto ka naman sanang dumiskarte pag ganyan. Dahil wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo lang. Lalo pat may pinapagatas ka na. Ang dami mo pang sinasabi, Emma. Magbigay ka na lang kung may ibibigay ka. Eh kung binigyan nyo na siya, eh di sana kanina pa nakauwi. Di ba, Nay? Halos lahat nga ng sweldo ko, kinuha nyo na. Hoy, Emma! Di ba sinabi ko naman sa'yo? Nakulang yung binigay mo kanina. Tsaka may binayaran akong order ko. Kita nyo? Nakuha nyo pang mag-order kahit wala na nga. Sige na, aalis na ako. Walang mangyayari kung puro kayo sagutan. Baka gutom na yung anak ko sa bahay. Jacob, ito oh. Kawawa naman yung pamangkin ko. Magbibigay ka rin pala. Magpursige ka naman sana maghanap ng trabaho dahil hindi na sapat ang kinikita ko para sa atin. Maraming salamat, ate. Huwag kang mag-alala. Pinipilit ko namang makahanap ng trabaho. Kaso minamalas talaga. Talagang ganyan, tiis lang. Sige, ate. Nay, aalis na po ako. Diyos ko, napapagod rin ho akong intindihin silang lahat. Wala man lang makapagtanong sa akin kung okay lang ba ako. Kung ano ang nararamdaman ko. Gusto ko pong magpahinga. Pero hindi pwede. Dahil cargo ko lahat ng problema nila. Malapit na pong hindi ko kayanin. Kung tintiis, Emma. Hello? Hello, Emma. Si Renz to. Orenz, ba't napatawag ka? Gabing-gabi na. Emma, napag-isip-isip ko kasi halos wala ka ng oras para sa relasyon natin. Ilang beses na kitang inaya magpakasal, pero palagi mo sinasabi hindi ka pa handa dahil madami ka pang obligasyon para sa pamilya mo. Nakikita mo naman, di ba, Renz? Oo, nakikita ko. Pero paano naman ako? Hindi kita kayang hintayin, Emma, kung hanggang kailan ka magiging ready para sa atin. So, ano ang ibig mo sabihin? Makikipaghiwalay ka na? Masakit isipin na tumagal tayo ng 6 years, Emma. Pero hindi ko talaga kaya. Makikipag-iwalay na ako sa'yo. Sorry, Emma. Bye.
Nay, late na ako. Hindi pa lumalabas si ate sa kwarto niya. Kailangan ko na pong bayaran yung balance ko sa tuition fee. Hay nako, ewan ko ba dyan sa ate mo? Ngayon lang yata na late bumangon yan. Nay, kayo na lang po kayo magising sa kanya. Hoy Emma, ba't ganyan ang itsura mo? Nakatulog ka ba kagabi o hindi? Hoy Emma, naririnig mo ba yung sinasabi ko? Ate, bigyan mo na akong bayad ko sa tuition fee. Hoy Emma, hindi mo ba kami naririnig ng kapatid mo? Ay naku, Nay. Parang lutang si ate. Kayo na lang kayo magbigay sa akin. Anong ibibigay ko sa'yo? Bakit? May trabaho ba ako? Kayo naman, Nay. Hindi mabiro. Kayo na nga lang kumusok kay ate. Hoy Emma, hinihintay ka ng kapatid mo. May ibibigay ka ba? Wala! Wala akong ibibigay sa inyo dahil naubos niyo na lahat. Bahala naman kayo sa buhay niyo ngayon. Pag sinabi kong wala, wala! Nay, paano po yan? Hindi po ako nakapagbayad ng balanse ko sa tuition fee. Hayaan mo anak. Baka mamaya, pagdating ng ate mo, okay na siya. Hindi na siya galit. Sana nga po, Nay. Oh, Jacob, saan ka galing? Oo nga, kuya. Bakit mukhang pagod na pagod ka? Naghanap ako ng trabaho. Kaso, malas talaga. Mahirap talagang maghanap ng trabaho ngayon. Teka, bakit nga ba dito ka tumuloy? Wala na naman po kasing gatas yung apo nyo. Kaya hihingi sana ako uli kay ate. Ay nako, kuya. Ako nga, wala siyang binigay sa akin kanina eh. Nahihiya pa ako pumasok dahil wala akong pambayad. Ewan ko ba dyan sa ate nyo? Mukhang pinagdadamutan na niya tayo. Ako? Nagdadamot? Totoo ba yung narinig ko, Nay? Kung nagdadamot ako sa inyo, dapat noon pa. Noon ko pa hindi kinonsente na umasa na lang kayong lahat sa akin. Pero kayong lahat, inasa ang lahat sa akin. Ikaw, Nay, lahat na lang dito sa bahay inasa nyo sa akin. Hindi man lang kayo marunong magtipid. At ikaw naman, Jacob, pwede naman kayo magsalita mag-asawa na maghanap ng trabaho. Kung talagang gusto nyo, para hindi nyo na rin inaasa ang panggatas ng anak nyo sa akin. At ikaw naman, Beans, kung gusto mong makatulong, pwede ka naman magtawi kahit pa konti-konti sa mga allowance mo. Pero anong ginagawa mo? Nakikipagsabayan ka sa mga pasosyal mong kaibigan. Eh ako, ni minsan ba may naglakas ng loob sa inyo na tanungin ako kung okay lang ako? Di ba wala? Ni minsan hindi ko natandaan kung kailan niyo ako tinanong kung kamusta kami ni Renz, na ngayon ay iniwan na ako dahil sa inyo. Totoo ba, anak? Bakit? Dahil nawalan na ako ng panahon sa kanya, dahil sa mga obligasyon ko sa inyo at sa pamilyang ito. Napagod na siyang maghintay sa akin, kaya iniwan niya na ako. Ano, masaya na kayo? Ate, hindi namin alam. Pasensya ka na. Talagang wala kayong alam. Dahil tayong unan ko lang ang saksi sa lahat ng pag-iiyak, pagdaing, pati na rin ang sakit sa dibdib ko. Ate, sorry. Tahan na, ate. Mabuti pa ang unan ko, kahit ilang beses ko siyang suntok-suntukin, kagatin at ibalibag, wala akong naririnig na reklamo. Samantalang sa inyo, kulang lang ang may abot kong pera, nagre-reklamo na kayo. Pagod na ako, Nay. Siguro naman panahon na para bigyan ko ng pansin ang sarili ko. Yung ako lang at walang kayo. Anak, huminahon ka. Alam ko galit ka lang. Hindi, Nay. Panahon na po siguro para sarili ko naman ang intindihin ko. Sapat na po siguro ang naitulong ko sa inyo sa loob ng ilang taon na puro ako. Pasensya na po kayo. Aalis ka, ate? Oo, Jacob. Kaya dapat maging responsableng ama ka para sa anak mo. Maghanap ka na ng trabaho. Ate, paano naman ako? Paano yung pag-aaral ko? Kaya mo yan, Vince. Kaya mo nang pag-aralin ng sarili mo. Gayahin mo ako noon. Nag-working student ako para makapag-aral. Anak, patawad kung hindi ko nakita yung mga kahinaan mo. Akala ko okay ka lang. Hindi pala. Ayos lang po yun, Nay. Basta pagbigyan nyo lang po ako sa gusto kong gawin. Sa ngayon, gusto ko lang pong buuin ang pagkatao ko bilang ako. Sarili ko na lang po muna, Nay. Bubukod na po muna ako, Nay. Pasensya na po kayo.